Sa gitna ng pambabatiko sa anti-cybercrime law, isang grupong lumantad para suportahan ito. Sa Martes naman magsasama-sama ang mga grupong tutol sa batas upang magprotesta sa tapat ng Korte Suprema. Nakatutok si John Consulta. No to cybercrime law. Nagsanib puwersa na ang iba't ibang petitioners na tumututol sa RA 10175 o Cybercrime Prevention Act. Sa kanilang sinagawang pulong kaninang umaga sa UP College of Law, binatikos nila ang anilay pagdepensa ni Pangulong Noynoy Aquino sa kanyang inaprobahang batas, partikular sa libel prevention ng cybercrime law. Paniwala ng mga petitioners, mistulang nagdeklara na ng gera si Pangulong Aquino sa kanyang mga binitiwang pahayag pabor sa pananatili ng online libel prevention sa RA 10175. This is the worst assault on free expression mula ng martial law. Kasi ang dami-daming potentially pwedeng maapektuhan. Git ng grupo, di raw katanggap-tanggap ang argumentong binitawan ng palasyo dahil kahit ano pa raw ang sabihin nila ay siguradong masisikil pa rin ang ilang karapatan tulad ng freedom of speech at expression. Open declaration ni Noynoy yon, gera na to. I think we should realize that din talagang gera na to. Gawin na natin ang lahat na magagawa natin in all forms, lahat ng protesta. Sa Martes, nagpatawag ng dialogo ang Department of Justice sa mga tumututong sa batas. Ito'y para pag-usapan ang bubuuing implementing rules and regulations ukol sa anti-cybercrime law. Pero nagtataka raw ang mga kontra sa RA 10175 kung bakit naman ito sinabay sa pagsisimula naman ng NBank ng Korte Suprema kaugnay sa mga petisyon na humaharang sa pagpapatupad ng anti-cybercrime law. Ito na yung punto kung saan napakaraming sumuporta sa kanya ay hihiwalay na sa kanya at tutuloy na sa tuwid na landas habang siya naman ay dediretso sa bako-bako at zigzag na landas. Sa October 9, magpunta po tayo doon sa kahabaan ng Padre Faura. Ipakita natin sa Korte Suprema na tayo po ay matibay pa rin ang paninindigan, hindi tayo natitinag. Isang grupo naman ang sumusuporta sa nasabing batas. Ayon kay Alex Daita, spokesperson ng Cyber Rights Group, sinusuportahan nila ang posisyon ni Pangulong Aquino na ang freedom of speech ay may kaakibat na responsibilidad. Panahon na talagang magkaroon tayo ng matibay na batas para masupil na yung mga ganitong uri ng mga kabastusan at pagwawalang bahala ng ating kultura. So sa tingin ko, tama lang na sumulpot itong batas na ito. Magkakaalaman sa Martes kung maglalabas ang Korte Suprema ng TRO sa pagpapatupad ng anti-cybercrime law. At habang hinihintayan, inaasahang lalong iinit ang debate kaugnay sa kontrobersyal na batas. John Consulta, nakatutok, 24 oras.